Magandang gabi. Ako si Samuel. Lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa Bukirin. Isang lugar na kung saan ang mga kwento ng multo, aswang, at demonyo ay parang karaniwang usapan lang tuwing gabi habang nag-iihaw ang mga tao sa labas ng bahay. Bata pa lang ako, alam ko na may mga bagay na hindi dapat hinahamon. Lalo na kapag sumapit na ang dilim. Pero kahit gaano kahanda ang isip mo, hindi ka kailanman magiging handa kapag ang kadiliman mismo ang kumatok sa pintuan mo. Sa likod ng luma naming bahay ay may isang balon. Hindi siya ordinaryong balon, kundi isa na matagal nang tinakpan ng kalawangin na bakal. Ang sabi ng matatanda, may batang babae raw na nalunod doon ilang dekada na ang nakalipas. At sabi rin nila, bago siya mamatay, narinig pa ang huling hiyaw niya mula sa kailaliman ng balon. Isa iyong hiyaw na tumigil lang bigla, kasabay ng katahimikan na para bang may pumunit sa mismong hangin. Lumipas ang mga taon at walang sino man ang naglakas loob na buksan o lapitan iyon, lalo na kapag gabi. Hanggang sa isang tag-ulan, isang gabi na ako'y nag-iisa sa bahay. Nakarinig ako ng mahinang iyakan mula sa direksyon ng balon. Sa una ay binaliwala ko. Iniisip ko na baka pusa lang o hayop na napadpad. Pero habang lumilipas ang mga segundo, ang iyak ay unti-unting lumalakas. Nagiging parang sigaw ng isang batang humihingi ng tulong. May kung anong malamig na hangin na pumasok sa bintana. Dala ang amoy ng basang lupa at kalawang. Dala ng takot at kuryosidad, kinuha ko ang flashlight at lumabas. Tahimik ang buong paligid, tanging patak ng ulan sa bubong at malalayong kulog ang maririnig. Pero habang papalapit ako sa balon, naramdaman kong bumibigat ang hangin. Parang bawat hakbang ko ay hinihila pababa ng lupa. Pagdating ko sa balon, tumigil ang iyak. Pumalabog ang dibdib ko habang sinisilip ko ang pagitan ng kalawangin na rehas. Sa ilalim ho ay wala akong makita, maliban sa dilim. Dilim na tila gumagalaw. Bago pa ako makaalis, may dalawang kamay na biglang kumapit sa gilid ng bakal. Maputla, manipis ang balat, bakat ang bawat litid at buto. Mahaba ang mga daliri at sa dulo ay may matutulis na kuko na parang pinahaba para manghila. Unti-unti itong umangat, kasabay ng paglitaw ng isang ulo. Walang buhok, balat na parang natutuklap, at mga mata na kulay itim na walang puti. Wala itong bibig, pero sa loob ng utak ko, Buspaw, narinig ko ang sigaw nito. Hindi tunog na pumapasok sa tenga, kundi direktang bumabasag sa isipan. Sa iyong sigaw na parang humihila sa kaluluwa ko palabas. Tabitawan ko ang flashlight at tumilapon ako sa likod. Pagmulat ko, nakahiga na ako sa lupa.
malayo sa balon. Wala na ang nilalang. Pero mula noon, tuwing hating gabi, naririnig ko ang kumakaluskos na kuko sa bakal. At may malamig na bulong na pumapasok sa mismong bintana ng kwarto ko. Magandang gabi, Boss Pao. Itago mo na lang ako sa pangalang Arvin. Noong bata pa ako, lumipat na ho kami sa isang lumang bahay sa bayan ng San Dimas. Hindi naman mayaman ang pamilya namin. Pero dahil mura ang upa at malapit sa trabaho ng tatay ko, napagdesisyonan naming tumira doon. Noong una, normal lang tignan ang bahay mula sa labas. Isang kahoy na luma na may bubong na yero at bintanang kahoy na may kapis. Pero pagpasok mo sa loob, mapapansin mo agad ang bagay na kakaiba rito. Sa mismong gitna ng sala, may nakatindig na isang napakalaking puno ng balete. Parang bumaon ang ugat nito sa sahig na kahoy at dumiretso pataas, tumusok sa kisame at lumabas papunta sa bubungan. Hindi ko alam kung paano ito tumubo doon, pero ang sabi ng mga dating may-ari, hindi raw ito dapat galawin o putulin. May nakikitira raw sa puno. Noong una, inisip ko lang na baka pamahiin lang iyon ng matatanda para hindi na sila mag-aksayang magpatanggal ng puno. Sa unang linggo namin doon, tahimik naman ang lahat. Maliban sa kakaibang lamig na bumabalot sa bahay tuwing sumasapit ang 10:00 ng gabi. Wala akong nararanasang kakaiba. Pero pagdating ng ikalawang linggo, nagsimula ang mga panaginip. Sa bawat pagtulog ko, paulit-ulit kong nakikita ang parehong eksena. Ang puno ng balete sa sala, ngunit sa panaginip ko, wala na ang bahay. Nakatayo lang ito sa gitna ng malawak na dilim. At sa isa sa mga sanga nito ay nakasabit ang isang nilalang. Mahaba ang leeg nito. Halos 3 beses ang haba ng tao. Walang muka at ang buong katawan ay nababalot ng makapal na itim na usok na parang mabigat at malagkit. Hindi ito gumagalaw, Boss Pao. Pero ramdam ko sa panaginip na nakatingin ito sa akin. Kahit wala itong mga mata. Isang gabi ho, nagising ako sa tunog ng mga sanga na kumakaliskos. Lalo akong kinilabutan dahil wala namang hangin sa loob ng bahay. Sarado rin ang mga bintana, pero bumangon ako at bumaba ng hagdan. Habang bumababa ako, naamoy ko ang isang mabigat na amoy. Parang pinaghalong lumang kahoy, lupa, at nabubulok na karne. Pagdating ko sa sala, nakita kong gumagalaw ang puno. Hindi tulad ng karaniwang pag-indayog ng mga sanga sa hangin, kundi parang may buhay, parang humihinga. Nakikita ko pa ang mabagal na pagtaas-baba ng katawan ng puno, kasabay ng mababang ugong na parang galing sa ilalim ng lupa. Napatingin ako sa mga ugat, Boss Pao. Hindi na sila nakabaon lang sa sahig. Gumagapang na sila. Mabagal ngunit tiyak, papunta sa direksyon ko. Para silang mga ahas na mabigat ang kilos. Kumakaluskos sa kahoy at iniwan ang mga marka sa pinagdadaanan. Doon ko napansin
na sa gitna ng katawan ng puno, may nabubuo na isang hugis ng tao. Una kong nakita ang payat na balikat. Kasunod ay ang mahahabang braso na tila walang laman kundi buto at balat. Ang leeg nito ay mas mahaba pa kaysa sa nakita ko sa panaginip. At mula sa mukha nito ay sumilay ang dalawang mata. Matingkad, pula at tila nagliliyab sa dilim. Hindi ito nagsalita, Buspaw, ngunit naramdaman ko ang pagpasok ng isang malamig na presensya sa loob ng utak ko. Parang pilit nitong binabasa ang laman ng isip ko. Pinipilit alamin ang mga kinatatakutan ko. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, napansin kong hindi na ako makahinga ng maayos. May mainit na hangin na dumampi sa mukha ko. Hindi malamig gaya ng presensya nito, kundi masangsang, mabaho at amoy nabubulok na laman. Gusto kong tumakbo, Buspaw, pero parang nakapako ang mga paa ko sa sahig. Dahan-dahan itong yumuko pababa. Inilapit ang mukha sa akin. Doon ko lang napansin na hindi normal ang balat nito. Para itong pinagtagpi-tagping balat ng iba't ibang tao. May tahi, may punit, at may mga parte na naninilaw at naninikip. Sa bibig nito ay may nakasabit na parang hibla ng laman. At gumagalaw iyon na parang may buhay. Sa isang iglap, nawalan ako ng malay. At pagdilat ko, nasa kama na ako. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa kwarto. Ngunit nang tignan ko ang aking mga paa, para silang may mga bakas ng paso, mga hugis ugat na pula, at nangingitim sa gilid. Sa tuwing hahawakan ko iyon, parang may mararamdaman akong tibok. At pakiramdam ko, hindi iyon galing sa puso ko. Mula noon, Buspaw, tuwing sasapit ang hating gabi, nararamdaman kong parang may gumagapang mula sa ilalim ng sahig ng kwarto ko. At sa bawat umaga, napapansin kong mas lumalalim ang mga marka sa paa ko. Parang unti-unting binabalot ng ugat ng balete ang katawan ko. Magandang gabi, Buspaw. Tawagin niyo na lang akong Noel. Isa ako sa mga taong tinatawag na urban explorer. Mahilig maglibot sa mga lumang gusali, abandonadong lugar, at mga istrukturang matagal nang iniwan ng panahon. Sa loob ng ilang taon, nakapunta na ako sa iba't ibang lugar. Sa lumang ospital, mga bodega na hindi na ginagamit, at kahit mga bahay na puno ng lumot at sapot ng gagamba. Pero may isang lugar na hanggang ngayon ay ayaw ko nang balikan. Iyon ay ang abandonadong paaralan sa bayan ng San Isidro. Sabi ng matatanda, dekada 60 pa nang maganap ang trahedya roon. Isang malakas na lindol ang sumabay sa sunog na kumalat mula sa science laboratory. Halos lahat ng estudyante at guro sa gusaling iyon ay namatay. Pero sa kabila ng pagkatupok ng halos buong eskwelahan, may isang silid na nananatiling buo. Iyon ho ay ang lumang music room. Marami ang nagtataka kung bakit.
Pero ang mga kwento-kwento ng matatanda ay nagsasabing may bantay daw ang silid na iyon at hindi ito basta-basta sinisira ng kahit anong sakuna. Nang makarating ako sa lugar, sinalubong ako ng katahimikan na hindi normal para sa isang lumang compound. Walang ihip ng hangin, walang kaluskos ng dahon, at kahit ang mga ibon ay tila iniiwasan ang paligid. Ang dating pader na kulay puti, ngayon ay kulay abo na, basag-basag at puno ng guhit ng oras. At ang bakuran ay napapalibutan ng mga damong halos umabot na sa bewang. Dahan-dahan akong pumasok sa lumang pasilyo, Boss Pao. Ang sahig ay gawa sa kahoy at sa bawat hakbang ay umuugong at parang humihinga sa ilalim ko. Sa mga dingding ay nakasabit pa ang ilang lumang larawan ng mga estudyante. Ngunit ang mga mukha nila ay kumupas na at ang ilan ay tila binura ng matinding init o maruming kamay. Amoy abo doon, amoy alikabok, at may halong kakaibang halimuyak na parang nabubulok na tela. Habang nililibot ko ang bawat silid, puro abo at sirang gamit ang bumungad. Maliban sa isang pintuan na tila mas bago kaysa sa iba. Ang kahoy nito ay buo, makintab pa sa ilang bahagi, at may nakaukit na mga simbolo na hindi ko maintindihan. Nang hawakan ko ang doorknob, malamig ito, halos parang yelo sa lamig, kahit tirik ang araw. Pagbukas ko, tumambad sa akin ang lumang music room. Ang silid ay maayos pa kumpara sa ibang bahagi ng paaralan. May piano sa gilid, mga lumang upuan, at sa gitna ay may isang malaking salamin na may makapal na kahoy na frame. Ang frame, Boss Pao, ay may ukit ng mga bulaklak at mukha ng tao na tila nakangiti. Pero habang tinititigan ko, ay para bang nag-iiba ang ekspresyon. Hindi karaniwang salamin ang nasa harapan ko. May kung anong bigat sa presensya nito. Para bang may mata na nakamasid mula sa kabila. Una kong napansin na hindi tugma ang refleksyon sa bawat galaw ko. Kapag bahagya akong lumilingon, may ilang segundo na nahuhuli ang refleksyon bago gumalaw. At minsan, tila may bagay sa likod ko sa refleksyon na wala naman sa totoong silid. Sa isang iglap, parang may aninong dumaan sa likod ko, sa loob ng salamin. Pero nang lumingon ako sa totoong mundo, wala roon. Lumapit ako upang mas pagmasdan. At doon ko nakita, ang refleksyon ko ay nakatingin din sa akin. Ngunit ang mga mata ay itim na itim. Walang puti, parang dalawang hukay na walang hanggan. Ang bibig ay nakangiti ng sobrang lapad, lampas sa normal na kaya ng tao. Hindi ako gumagalaw, pero ang imahe sa salamin ay unti-unting inilalapit ang mukha nito sa mismong ibabaw ng salamin. Sa bawat pulgada ng lapit, mas ramdam ko ang malamig na hangin na parang hinihigop palabas ang init mula sa balat ko. At saka ko narinig ang boses ko. Oo, Boss Pao, boses ko mismo. Pero nagsasalita iyon ng mga salitang hindi ko maunawaan. Mga malalalim na salita, mabagal at parang galing sa ilalim ng lupa. Mula sa gilid ng refleksyon ay lumitaw ang dalawang kamay. Maputla at mahahaba ang mga daliri.
na dumukot sa balikat ng aking imahe. Hinila nito ang refleksyon ko, papasok sa isang makapal na dilim sa loob ng salamin. Nang mapagtanto ko ang nangyayari, Boss Pao, bigla akong napaatras. Pero nang tumalikod ako, wala na ako sa music room. Puro itim na, espasyo na lang ang paligid ko. Walang sahig, walang pader. Ang tanging nandoon ay ang salamin na nakaharap sa akin. At sa loob ng salamin ay nakikita ko ang katawan ko sa labas. Nakatayo sa music room pero hindi na ako ang kumokontrol dito. Mula noon, Boss Pao, naiwan ako rito. Nakakulong sa kabila ng salamin. Ang katawan ko sa totoong mundo ay gumagalaw, nagsasalita at nakikipaghalubilo sa ibang tao. Pero hindi na ako iyon, Boss Pao. Isa ng ibang nilalang ang gumagamit ng anyo ko. At wala akong magawa kundi manood mula rito sa kadiliman. At sa tuwing may bagong taong papasok sa lumang music room, nakikita ko sa salamin kung paano sila tinatanggap ng nilalang na nasa katawan ko. At alam kong may kasunod akong magiging bihag dito.